Ka Rodrigo, mabuting tao ka ba? Ang pagkakatabi. Ah, Kaya diba? ikaw, pabuti ako. Hindi pa eh, dito ako sa pagkakatabi. Ah, para sa'yo, mabuting tao ka. Eh, yung mga nakaaway tumultog din. Pagkakaaway mo, sabi niya, hindi, masamang tao yan. Diba? Pag ikaw, ka Alex, mabuting tao ka. Ah, ang tanong mabuting tao ba tayo? Mabuting tao ba ako? Mabuting tao ba si Capolso? Mabuting tao ba ang bawat isa sa atin? Nasa loob natin mabuti, di ba? Ganito ang nakalagay sa Galatia 5:22 hanggang 24. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Isa sa mga bunga ng Espiritu ay yung kabutihan, mabuti. O bunga ng Santong Espiritu. Ang English nun ay goodness, good, pagiging mabuti. Sa Marcos Gis, merong isang taong lumapit kay Jesus. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at sinabi niya ng ganito, "Mabuting guro, magpaano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan?" Tapos sumagot ang Panginoon, "Walang mabuti kundi ang Diyos. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Alam mo ba na ang mabuti lang ay ang Diyos?" Hindi sinasabi ni Jesus dito na hindi siya Diyos. Kundi, sinasabi niya rito, ang Diyos ay mabuti. Dahil tinatawag mo akong mabuti, ako ay Diyos. Sapagkat lahat ng tao ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo masama. Lahat tayo makasalanan. Ang Diyos lang ang mabuti. Kagaya rin yung sinabi ni Jesus. Ang tao, walang mabuti kundi ang Diyos. Ang tao, parang rin yung sinasabi, lahat ng tao masama. Pero, doon sa binasa natin, ang bunga ng Santong Espiritu ay kabutihan. Isa sa mga bunga ng Santong Espiritu, pagiging mabuti. Kaya tayo nagiging mabuti, ang Santong Espiritu ay nasa atin, nasa loob natin. Mabuti tayo hindi dahil sa laman. Masama ang mga laman natin . Puro panlupa ang nasa isip, puro kasamaan . Pero ang ating espiritu, ang nasa isip, kabutihan. Dahil nandito na yun . Ang Holy Spirit na sa atin, mamumunga yan. Santong Espiritu mamumunga. Ang bunga niyan, kabutihan. Kaya, nakakagawa tayo ng mabuti sa tulong ng Diyos. Kaya, ang tao may pagbabago. Kasi may mga taong nagsasabi, ang tao ay wala ng pag-asang magbago. Para lang yung isang ahas na nagpalit ng balat, babalik din niya sa pagiging ahas. Nagtanggal ng balat, di ba? Babalik din niya sa pagiging ahas. Kunwari lang yun, nagbago, pero ang totoo, ahas pa rin yan. Di ba? May narinig na kayong ganun . May katotohanan yun at merong kasinungalingan yun, yung salitang ganun.
Dahil ang tao talaga, kung sa sarili mo, hindi mo kayang maging mabuti. Sa sariling gawa. Sa tulong ng Santong Espiritu, nagiging nakakagawa tayo ng mabuti. Nagiging mabuti tayo. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ba? Apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Hindi mo kayang gumawa ng mabuti. Kaya ka lang nakakagawa ng mabuti dahil nakakabit ka sa puno ng ubas. Pero pagka nahiwalay ka ulit, balik ka nga ulit sa pagiging ahas. Nakuha niyo yung punto. Ang Diyos, mabuti. God is good. Dalas nating kantahin yun, di ba? All the time. All the time, God is good. Lahat ng oras, mabuti ang Diyos. Lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. Sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. Nang linikha niya ang langit at lupa, sinabi niya, noong unang araw, let there be light. Pagkatapos ng araw na yon, nung tinignan niya yung nilikha niya, sabi niya, it was good. Second day, ganun din. Nung nilikha niya yung mga bagay-bagay dito, sabi niya, it was good. Pagdating ng ika-anim na araw, nilikha niya ang tao. Ang sabi niya ron, it was very good. Nung nilikha tayo ng Diyos, mabuti tayo. Diba? Sabi ng Diyos yun eh. Sabi pa nga niya sa Efeso 2:10, for we are His workmanship, created for good works. Ginawa tayo ng Diyos para ano? Sa paggawa ng mabuti. Hindi para sa paggawa ng masama. Diba? Kaya lang nung nagkasalang tao, sumama ang tao. Naalala niyo yung parabola tungkol sa goat tsaka sheep? Hiniwalay niya yung goat tsaka sheep. Dito yung goat, dito yung sheep. Yung sheep, sinama niya sa kanyang kaharian. Yung goat, iwan. Sabi, bakit kami iwan? Nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauuhaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y nabilanggo, hindi niyo ako dinalaw. Nung ako'y nagkasakit, hindi niyo ako pinuntahan. Lord, kailan ka nagutom? Anumang bagay na hindi mo ginawa sa kapwa mo, ginawa mo yun sa akin. Ang pamantayan ng Diyos na sa Kanya ka, na nakakabit ka sa puno, o mayroon kang Santong Espiritu sa buhay, ay kung gumagawa ka ng kabutihan. May bunga ka eh. Diba? Kasi sasabihin ng iba ganito eh. Hindi naman sa gawa naliligtas ang tao. Pero kailangan, anong sabi ng Panginoon? Diba? Pag hindi mo ako pinakain, hindi mo ako pinainom, hindi mo ako dinalaw, nung nagkasakit ako, hindi mo ako dinalaw, nung nabilanggo ako, hindi mo ako dinalaw, hindi mo ako pinainom ng tubig. Dito ka sa kabila. Nagsisimula ang kabutihan natin nung nagkaroon tayo ng kaliwanagan. Nung namulat yung mata natin. Dahil bakit? Nasa atin yung Santong Espiritu. Na kaya ka nilikha para mamunga. Isa sa bunga, paggawa ng mabuti. At hindi lang paggawa ng mabuti, karakter mo mabuti. Yung loob mismo sa iyo ang mabuti, palabas.
Sabi ko nga, madalas, hindi lang dapat tama, kundi mukha ring tama. At hindi rin lang mukhang tama, dapat tama. Diba? Mabuti ka, hindi lang mukhang mabuti. Kasi may mabuti, pero hindi naman talaga totoo yung kabutihan. Diba? Sinabi rin ng Panginoon, Lord, Lord! Nagpagaling kami para sa iyo, nangaral kami ng salita sa pangalan mo. Pero sabi sa kanilang Panginoon, kailanman hindi ko kayo kilala. Mukhang tama, pero yung loob nila, hindi tama. Kasi ang kabutihan galing sa loob yan. Kung ano yung nabago sa iyo ng Panginoon. Hindi kaya ng taong mabago kung wala ang Santong Espiritu. Walang gabay ng Santong Espiritu. Kaya hindi lang pag nandito ka sa gawain, kahit nasa labas ka, ginagabayan ka. Diba? Kasi yun yung nagtumutulong sa'yo, mamunga, gumawa ng mabuti, umibig sa kapwa mo, maging gentle, ano ba, lahat ng mga siyam na fruit ng Holy Spirit. Kasi, apart from me, Panginoon, ulit-ulitin ko, apart from me, you can do nothing. Walang mabuti sa tao. Walay sa Diyos, walang mabuti sa tao. Kahit yung mabuti sa kanila, masama yan kasi masama yung agenda nila. Masama yung motibo nila. Pero, ang mabuti, pag galing sa loob, galing sa Diyos, mabuti yan galing sa loob, hanggang paglabas niyan, mabuti pa rin. Walang, kahit hindi ka pasalamatan ng tinulungan mo, okay lang. Kahit inalipusta ka, gumawa ka ng mabuti, okay lang. Bakit? Ang kabutihan mo, galing sa loob. Kailangan may bunga ka. Pag wala kang bunga, hindi ka makakarating sa langit. Diba? Pag wala kang bunga, hindi ka makakarating sa langit. Kasi, alisin na lang natin yung parable ng sheep and goat kung hindi totoo yun. Di ba? Nasa Biblia yun eh. Sabi sa salita ng Diyos, ano? Ang sino mang magdagdag o magbawas sa aking salita, ay babawasan ko. Kaya isinulat yan dahil hindi ko-contradict yan eh. May pananampalataya ka at may bunga ka, hindi gawa. May bunga ka. Kasi minsan yung misinterpret, ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Hindi. Bunga. At yung bunga mo, nakikita ng tao yan sa pamamagitan ng ginagawa mo. Pwede bang namumunga ka, wala kang ginagawa? Sabi ng Panginoon sa Mateo 5, let your light shine before man, so that your good works may be known, and your Father will be glorified. Upang ang iyong gawa ay makita, at ang Diyos ang maluwalhati. Maging ilaw ka ng sanlibutan, upang ang iyong gawa ay makita ng mga tao, at ang Diyos sa Ama ang maluwalhati. Anong binabanggit tuloy ron? Mabuting gawa. Ha? Hindi wala yun eh. Yung pananampalataya mo, pagkakilala mo sa Diyos at mabuting gawa, laging magkasama yan. Simula nga lang, nagsisimula, maliit lang muna yung kabutihan mo. Diba? Kasi nakalagay rin yun sa Bible eh. Ang mabuting puno, mamumunga yan ng mabuting bunga. Hindi pwedeng mamunga ng masamang bunga ang mabuting puno. Ganon din ang masamang puno. Hindi pwedeng mamunga ng mabuti. Kung ikaw ay nakatanim kay Kristo, ang bunga mo, mabuting gawa. Diba? Kung nakatanim ka sa sarili mo, masama ka.
Ang bunga niyan, masama. Walang taong mabuti. Sabi na ng Biblia rin yan eh. Ang puso ng tao mapaglinlang. Kala lang niya mabuti siya. Pero ang totoo hindi. Diyos lang ang mabuti. Yan Si lang. Jesus mismo nagsabi na. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos lang ang mabuti. Kagaya na ba ako ni Kristo? Dahil yun talaga ang rason kung bakit tayo nakakilala sa Diyos. Maging kagaya ni Kristo. Diba? From glory to glory, He changes me. Nakalagay rin yun sa Bible. Unti-unti tayo binabago ng Diyos. Tinatapyas yung mga kalawang natin, masasama natin. Hanggang tayo maging dalisay. Na ang bunga natin, puro na. Wala nang kasamang atin, kundi sa Panginoon. Doon mo makikita yung gawa ng mabuti ng sanlibutan at gawa ng mabuti na galing sa Diyos. Ang gawang mabuti na galing sa Diyos, galing sa loob, galing sa Santong Espiritu. At hindi atin yun. Hindi sa Diyos pa rin. Siya pa rin ang naruwalhati. Diba? Yun ang gustong ipaliwanag, ipaintindi sa atin ng Diyos eh. Diba? Na ang kabutihan natin, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Apart from me, wala tayong magagawa. Yun lang.